Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat ng kahugot, lalo na sa mga kagaya kong tatay na taong bahay. Mahigit 2 taon lang, Kuya Bono, ay nagbago ang buhay ko. Mula sa pagiging boy iyak noon, ngayon ay naging boy taga. Taga-uawir, taga-luto, taga-laba, taga-sibog, taga-sagad. Alam ko na hindi mo pa ako nakakalimutan, Kuya Bono, dahil kwento ko ang sobrang nagpaiyak sa'yo. Mahigit 2 taon na ang nakararaan. Mula nung mabasa mo ang kwento ko, wala na din akong pinalagpas na kwento sa channel mo. Noong nasa Korea ako, taong 2019, hindi ko pa alam ang channel mo sa YouTube noon, pero may mga ka-dormmate ako noon na mahilig sa mga kwento mong luma. Hindi ko lang pinapansin doon kasi noong mga panahong yun ay sariwa pa talaga ang mga sugat sa puso ko dahil sa pagkawala ng asawa kong si Raquel at ang anak kong si Ibet. Kaya't iniiwasan ko noon ang maging sentimental. Ayoko noon ng drama, ayoko ng mga kwentong malungkot. At noon ay pilit kong pinapasaya ang sarili ko sa mga isipin tungkol kay Hailin na siyang dahilan kung bakit ako nag-abroad. Hindi hiniling ni Hailin na mag-abroad ako para makaipon ng pera para sa kasal namin. Sarili kong desisyon yon para naman hindi ako maging kahiya-hiya sa mga tao, lalo na sa pamilya ni Hailin. Alam ko kasi na hanggang noon ay hindi pa ako lubusang tanggap ng pamilya niya. Hindi pa rin nila lubusang tanggap na ang pinakamamahal nilang anak na ginastosan para makapagtapos ng pag-aaral sa Maynila pa ay sa isang kagaya kong biyudo lang mapupunta. Naranasan ko nang magkaroon ng anak, Kuya Bono. Naging tatay na rin ako minsan kahit alam ko yung pagnanais sa ikabubuti ng iyong anak. Kaya't noon ay nauunawaan ko ang mga magulang ni Hailin. Lalo na ang papa niyang siyang kahirap daw niyang kinumbinsi noon na hayaan na siya na magdesisyon para sa sarili niya. Kung napakinggan niyo mga kahugot ang unang bahagi ng kwento ko noong 2020, marahil alam niyo si Hailin ang kauna-unahang babaeng iniibig ko. 14 anyos pa lang kami ay sineryoso ko na ang panliligaw ko sa kanya kasi gusto kong siyang maging kauna-unahang girlfriend ko. Ganon din siya. Gusto din niya ako maging first boyfriend, kaso mabait at masunuring anak si Hailin sa mga magulang niyang teacher at pastor. Noon ay pinangakuhan ako ni Hailin na sasagutin niya ako sa dibo niya. Hinintay ko yun, Kuya Bono, kahit na 15 anyos pa lang kami noong pangakuan niya ako. Pero nung sumapit ang pinakihintay kong dibo niya na siyang araw ng pagsagot niya sa akin ay binigo naman niya ako. Hindi niya ako binasted pero pinaghintay pa rin ako dahil nga ayaw niyang madisappoint sa kanya ang magulang niya. Nung gabi kasi ng dibo niya, parehong nag-speech ang magulang niya. At ang laman ng speech ng papa niya ay wag daw muna daw siyang mag-boyfriend. Unahin daw niya ang pag-aaral niya. Sa Maynila din ako nag-aral noon, Kuya Bono. Iginapang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko kahit na mahirap lang kami dahil magsasaka lang ang tatay ko. Pero natuto din akong dumiskarte sa Maynila. Sa impluwensya ni Vincent na ka-boardmate ko noon. Madaling magkapera sa Maynila kung gwapo ka. Gaya namin ni Vincent. At kagwapuhan namin ang aming ginamit para hindi kami makaranas ng hirap kahit na alam naming immoral yon sa mata ng tao at higit sa lahat sa Diyos. Dahil sa immature pa ako noon at talagang nasaktan din ako sa pagpapaasa sa akin ni Hailin ay
Ibinaling ko ang atensyon ko sa ibang babae. Kay Maribeth na nakilala lang namin ni Vincent sa mall at noong araw ding yon ay naka one night stand ko pa. At kalaunan ay naging karelasyon ko dahil parang paraan ko yon para magantihan si Hailin. Pero kalaunan ay nakilala ko si Raquel na matalik pang kaibigan ni Hailin. At dahil kay Raquel na malabis kong minahal ay tinalikuran ko ang lahat, Kuya Bono. Si Maribeth, si Amanda, ang pag-aaral ko, maging ang mga magulang ko. Lahat binaliwala ko para kay Raquel. Sina Maribeth at ang sarili kong ama ang nagsabing, hindi ako liligaya kailanman. Hinding-hindi gaganda ang buhay ko dahil maitim daw ang puso ko. Si Maribeth, isinumpa talaga ako. Sumpa na nagkatotoo dahil nawala sa akin si Raquel. Namatay din ang anak ko. Naniniwala ako nun, Kuya Bono, na totoo ang karma. Lalo na't hindi lang sa akin kumagat ang karma kundi maging kay Vincent na siyang kasama ko noon sa masasamang gawain sa Maynila. Nakagraduate ng college si Vincent, Kuya Bono, at nakapagtrabaho pa nga. Naaksidente lang daw siya sa kotse niya na siyang dahilan para mapinsala ang mga paa niya. Nasa Korea pa ako nang malaman ko ang sinapit ni Vincent. Nasa Cagayan na siya noon. Bigla na lang siya nag-chat sa messenger, kinumusta ako. Nadurog ang puso ko nang makita ko ang isang picture niya na naka-wheelchair siya. Nakonsensya din ako noon sa sinabi niyang hiyang-hiya daw siya sa magulang niya dahil nabigo daw siya sa pangako niyang iahon sila sa kahirapan. Sa halip ay lalo pang nabaon sa utang ang magulang niya dahil sa pagkaka-ospital niya. Nakonsensya ako dahil pareho kaming nagpaasa sa magulang. Bilang tulong ay pinadalhan ko pa ng pera si Vincent noon. Ang sabi niya, hindi ko tatanggihan yan, tol, dahil galing yan sa malinis na paraan. "13 months lang ako sa Korea dahil nagka-aberya sa kumpanya. Yung ibang kasamahan ko, nagpalipat lang sa ibang employer. Ako, umuwi na lang dahil may sapat na rin akong ipon para mabigyan si Hailin ng maayos na kasal. Pero aminado ko, Kuya Bono, na hindi ako masyadong maligaya at excited sa kasal na yon dahil ramdam ko na parang kami lang ni Hailin ang totoong natutuwa na makakasal kami. Madalas akong maawa kay Hailin nung nasa Korea pa ako. Nagsisimula na siyang mag-asikaso noon ng mga bagay-bagay para sa kasal namin. Siya mismo ang nag-design ng wedding gown niya, Kuya Bono. Siya din mismo ang nag-design ng invitation dahil marunong siya sa Photoshop. Pero noong sumangguni daw siya sa magulang niya tungkol sa mga ninong at ninang na kukunin, lalo na yung matalik na kaibigan ng papa niya na pastor din, ang sabi daw sa kanya ng papa niya ay, "Huwag kang kukuha ng ninong o ninang sa mga kaibigan ko." Noong ang mama naman daw niya ang tanungin niya, ang sabi daw sa kanya ay, "Simplihan niyo na lang kasi ang kasal niyo. Sa huwes o sa mayor na lang kayo."
Sa akin nagsasabi si Hailin tungkol sa mga nararamdaman niyang pagkadismaya noon sa magulang niya. Nararamdaman din niyang parang nawala daw yung pagmamahal sa kanya ng parents niya dahil noon, kahit birthday lang dati niya, malayo pa ang petsa ay hindi na mapakali ang mama niya sa kakaisip kung ano mga ihahanda sa birthday niya. Dibo ni Hailin ang pinakamagarbong dibo na ginanap sa barangay namin noon. Ginastosan talaga at lahat ng kaibigan ng magulang niya ay imbitado. Tapos sa kasal niya, kasal na pero walang kagana-gana ang magulang niya at parang ikinahihiya daw ng parents niya na magganap ang kasal na yon. Ang kasal namin. Naawa ako kay Hailin noon dahil alam ko kung paano siya itinuring na pinaka-espesyal na tao ng mga magulang niya. Sobra siyang minahal. Lahat halos ibinigay sa kanya. Pero nung excited siyang maghanda para sa kasal namin ay ramdam niyang pinabayaan na siya. Para daw sinasabi ng magulang niya na bahala na siya sa buhay niya. Hindi makapagreklamo si Hailin sa ganong pagtrato ng parents niya sa kanya dahil kasalanan daw niya kasi nga hiniling niya na hayaan siyang magdesisyon para sa sarili niya. Hindi rin daw siya nagpakita ng pagka-disgusto sa magulang niya kahit na napakalamig na ng mga ito sa kanya. Naribago siya ng sobra, Kuya Bono, dahil dati napaka-espesyal niya pero that time ay hindi na. Nanindigan si Hailin, Kuya Bono, na ipaglaban ang pagmamahalan namin. Ang sabi pa niya noon ay, masakit pero darating talaga sa buhay ng anak na iiwan niya ang magulang niya dahil magkakaroon siya ng sarili niyang pamilya. Hindi rin habang buhay na makakasama niya ang parents niya at pipili siya ng taong makakasama niya sa buhay niya kapag wala na ang parents niya. Ikaw ang pinili ko, Rigo, kaya paninindigan ko to. Hindi pa lubusang buo ang puso ko noon, Kuya Bono. Nanghihina pa rin noon ang kalooban ko dahil sa sinapit ng anak ko, pero habang papalapit ang kasal namin ni Hailin noon ay ramdam ko ang pagbigat muli ng mundo ko. Wala nang ibang inaasahan si Hailin kundi ako. At wala akong balak na biguin siya, Kuya Bono. Wala. Pero may pagdadalawang isip ako noon kung kaya ko bang manindigan na walang pagsisisihan si Hailin dahil ako ang pinakasalan niya. Kapag kasal na kami, paano ko siya bubuhayin sa paraang wala akong maririnig na pintas mula sa pamilya niya? Matalino si Hailin, Kuya Bono. Pero pagdating sa karanasan sa buhay, alam kong kulang pa siya at lamang ako sa kanya pagdating sa bagay na yon. Matalino siya pero halatang nabubulagan siya noon sa pag-ibig niya para sa akin. Hindi nakaranas ng hirap si Hailin. Ako, nalasap ko lahat nung bago pa lang kami ni Raquel. At kahit nga sa huling sandali ng buhay ni Raquel noon, dama ko ang pagkapahiya sa sarili ko dahil ni minsan hindi ko siya nabigyan ng magandang buhay. Bigo akong maging karapat-dapat kay Raquel. Puso lang namin ang pinakinggan at sinunod namin noon. Nagpabulag kami sa matinding pag-ibig namin pero kasunod noon, paghihirap na. Paghihirap kung saan pati ang anak namin nadamay pa. Kaya ang malaking tanong talaga sa isipan ko noon, Kuya Bono, ay kaya ko bang maging tamang asawa kay Hailin? Wala akong balak na atrasan ng kasal namin ni Hailin, Kuya Bono, pero may mga agam-agam ako. Marami akong tanong na hindi ko masagot.
May pag-aalinlangan ako pero hindi ko ipinaramdam kay Hailin dahil ayokong isipin niyang pati ako hindi masaya sa kasal na yon. Kaya't sa huli, Kuya Bono, ang nasabi ko lang ulit ay, bahala na. Nung umuwi ako galing ng Korea, sina Hailin, Banong at Yoli ang sumalubong sa akin sa airport sa Maynila. Kaibigan namin si Banong simula pa nung maliliit kami. Nung panahong yon ay engaged na rin sila ni Yoli na girlfriend niya mula pa nung high school kami. Nakuha namin ang suporta at tulong nila sa paghahanda namin sa kasal namin. February 2020 nung dumating ako, Kuya Bono, at makaraan ng 3 araw mula nung dumating ako ay naglakas loob akong humarap sa magulang ni Hailin pero wala ang papa niya noon at ang sabi ng mama niya ay bumalik ako pagdating ng papa ni Hailin na noon ay nasa La Union. Kaso napilitan lang umuwi ang papa ni Hailin nung magdeklara na ng lockdown dahil sa COVID-19. Unang araw ng lockdown, nakauwi na siya at nakapagharap-harap kami pero halata ko noon pa lang na lihim siyang natuwa na hindi pa matutuloy ang kasal namin dahil sa pandemic. Okay lang naman yung kay Hailin noon kasi akala niya hindi magtatagal ang pandemya. Sabi pa niya, sakto daw na baka buwan ng June, okay na ang lahat kasi gusto niya maging June bride. Kaya lang bawat araw noon, Kuya Bono, ay sumasambulat ang mga balita tungkol sa paglala ng sitwasyon ng COVID-19 at pahigpit din ang pahigpit ang mga protocols. Buwan ng Mayo, hindi pa nakakapagpatahi ng sarili niyang design na bridal gown si Hailin. Nakita ko ang drawing ng wedding gown na gusto niya. Kakaiba, parang damit ng isang reyna. Pero dahil sa tumatagal na pandemya ay nagsisimula na siyang ma-depress. Hanggang sa sabi ko sa kanya, okay lang yan, babe. Aayos din ang lahat. Pero kung gusto mo, tingin ko, magagawa natin yan ng paraan. Anong paraan? Sabi kasi ni Banong, pwede daw sa bahay ng judge magpakasal. Doon nga daw sila magpapakasal ni Yoli eh. Matalim ang naging pagtitig ni Hailin sa akin noon dahilan para agad kong pinagsisihan ang sinabi ko, lalo na nung magsalita siya. Gusto mo? Sa judge lang tayo magpakasal? Nagdalawang isip akong sumagot. Rigo, pinangarap ko ang kasal na to kahit nung mga bata pa tayo. Natupad yung pangarap kong maging parang prinsesa ako nung dibo ko. Masama bang pangarapin kong maging parang reyna ako sa araw ng kasal ko? Kasabay ng paglala ng pandemya, Kuya Bono, ang panlalamig ni Hailin. Noong bahagyang magluwag ang lockdown, umalis pa siya nang hindi nagpapaalam sa akin. Sumama pala siya sa papa niya sa La Union. Doon kasi noon naka-assign ang papa niyang pastor. Nalaman ko na lang na wala siya sa barangay namin nung i-chat ko siya matapos kong makita ang mama niya na nagbuhat ng tangke ng gasol sa harap ng gate nila. Nakamotor ako noon, Kuya Bono, pero nakalagpas na ako nung mapansin ko ang mama niya. Tumigil ako para tulungan siya pero pagbaba ko ng motor ko ay nakapasok na siya sa gate nila at sinara niya na ang gate. Chinat ko si Hailin noon at ang sabi ko, Babe, wala ba ang papa mo? Ang reply niya ay, nandito kami sa La Union.
Ha? Biglaan ba yan? Hindi ka man lang nagsabi ah. Wala akong load kagabi eh. Nag-night trip kasi kami. Sensitive din naman ako, Kuya Bono, at ramdam kong hindi tama yung bigla na lang siyang aalis. Pupunta sa malayo sa panahong naghahanda para sa kasal namin. Nagtampo-tampuhan ako dahil doon. Iniwasan kong kulitin siya sa chat gaya ng madalas kong ginagawa. Pero nabahala ako dahil siya man ay hindi na rin nagchat-chat o nagte-text man lang. Hanggang sa ako din ang sumuko. After 1 week, chinat ko na siya. Babe, sobrang busy ka ba dyan? Medyo lang. Masaya kasi dito eh. Marami akong mga bagong friends at nakakagawa sila ng paraan para makagimik kami sa resort ng isang friend ko. Ah, okay. So nag-enjoy ka pala dyan, babe? Reply ko at ang reply niya ay, mag-enjoy ka din kasi. Life is beautiful. Mas okay sana, Kuya Bono, kung ang reply niya ay ganito. Life is beautiful, babe. Kaso sa palitan namin ng chat nung araw na yan ay ako lang ang nagbi-babe. Siya, wala ni isa. At noon, Kuya Bono, ay nagsisimula na akong mabahala. Mahal na mahal ko si Hailin at napakalaki ng tulong niya sa akin para mapabilis ang pag-ahon ko mula sa kalungkutang dinulot ng pagkawala ng anak ko. Pero noon ay unti-unti kong nararamdaman na nagbabago na siya at yun, Kuya Bono, ay malabis kong ikinalulungkot noon. Mag-enjoy ka rin kasi. Life is beautiful. Paulit-ulit kong binabasa yung chat niya na yon at nung mag-chat si Vincent ay bigla kong naisipan din ang mag-enjoy. Nung college kami sa Maynila, madalas makwento sa akin ni Vincent na dagat sa kanila. Mangingisda nga daw ang tatay niya. Chinat ko si Vincent nung araw ding yon, pero wala daw siya sa kanila sa Ballesteros. Bakit ba, tol? Tanong niya. Madalaw sana kita eh. At makapagpapress ko na din sana. Kwento mo kasi noon, dagat sa inyo eh. Oo. Kaso tol, nandito ako sa kapatid ko sa Claveria eh. Pero kung dagat ang hanap mo, mas maganda dito. Sanay ako sa ugali ng kaibigan kong si Banong, Kuya Bono. Literal siyang madamot at ayaw malamangan pagdating sa pera o gastusan, pero nagtaka ako noon kung bakit napapayag ko siyang samahan ako sa Cagayan. Dating driver ng 10-wheeler si Banong na umayaw lang simula nung tubuan siya ng Almoranas. Kaya't narating daw niya ng maraming beses ang Cagayan. Nagbabiyahe kasi sila noon mula Ilocos, dadaan ng Cagayan at Isabela. Isa pang pinagtataka ko noon kay Banong, Kuya Bono, ay nalalapit na rin ang kasal nila ni Yoli at mapamanhiin pa naman ang pamilya ni Yoli, pero hindi siya nito napigilang sumama sa akin. Kotse ni Banong ang sinakyan namin noon. Napakahaba ng biyahe, Kuya Bono, at naubusan nga kami ng topic sa kwentuhan, pero napabilib ako ni Banong sa galing niyang magpatumpik-tumpik sa gusto pala niyang sabihin sa akin na siya ding dahilan kung bakit sinamahan niya ako ng Cagayan para daw makahanap siya ng tamang timing. Nasa tabing dagat na kami noon, pasado 8:00 ng gabi at kasama namin si Vincent na pinaghirapan naming itulak ang wheelchair sa buhanginan. Umiinom na rin kami noon ng beer sa harap ng bonfire na ginawa namin. Rigo, imik sa akin ni Banong. Mainam na rin siguro na kasama natin si Vincent para
May kasama akong magpatigil sa'yo sa pag-iyak mo. Pag-iyak? Gago ka ba? Ba't naman ako iiyak? Rigo, kalimutan mo na si Hailin. Napatitig ako kay Banong Kuya Bono at alam ko ang itsura niya kapag seryoso siya o nagbibiro. Akala niya, Rigo, nasabi ko na sa'yo yung mga sinasabi niya sa akin sa text. Nung una akala ko nagjo-joke lang siya, pero nung makumpirma kong totoo, noon ako nag-alala para sa'yo, pero hindi ko masabi. Siya ang hinihintay ko magsabi sa'yo, pero bakit hindi niya sinasabi sa'yo? Kaya lang, totoo ba? Wala ka pang alam tungkol sa ginagawa niya sa La Union? Alam ko na yan. Dati ko nang alam. Nakatawa pa kunwaring sabi ko, pero ang totoo wala akong alam. Pero may kutob na ako, dati na. Pero yung pagkumpirma, hindi ko pa nakukumpirma at ayaw kong makumpirma. Mas inisip ko noon, Kuya Bono, na nadamay ako sa galit na Hailin sa pandemic na siyang dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang pangarap niyang kasal namin. Kaya nga ako nandito kasi gusto ko rin talagang magpalamig. Sabi ko pang pinilit ang umiti. Nakatitig silang dalawa sa akin kaya't pinigilan ko ang negatibong expression sa mukha ko. Pero hinintay ko pang magkwento si Banong tungkol kay Hailin, kaya lang ay naiba na ang paksa ng kwentuhan nila. Pasado 11:00 na ng gabi nang umuwi kami sa bahay ng kapatid ni Vincent kung saan siya nakikitira. Magkakatabi kaming tatlo sa ibabaw ng banig na nilatag lang sa salas nila. Hindi ako kumikibo nung nakahiga na kami dahil gusto kong isipin nilang tulog na ako. Pero narinig kong nagsalita ng mahina si Banong sa tabi ko. Hindi mo ako maluloko, Rigo. Kilala kita. Kabisado ko ang bawat kilos mo. Alam kong masakit, pero tanggapin mo na lang na hindi si Hailin ang tadhana mo. Huwag ka na rin sigurong magalit sa kanya kasi ikaw din naman umibig dati sa iba. Nanatili ako tahimik, Kuya Bono, pero dinilat ko ang mga mata ko para malaman niyang gising ako. Mabait si Hailin, Rigo, pero babae lang siya. Mahina. At hindi ka talaga gusto ng papa niya. Kaysa naman sa pagsiksikan mo ang sarili mo sa pamilya nila, mas maganda siguro kung humanap ka na lang ng iba. Noong gabing yun, Kuya Bono, siguro nasa 30 minutes lang ang tulog ko. Nung magising na sina Ate Lira at Kuya Dodong, buwangon na rin ako kasi nahihiya akong dinadaan-daanan lang kami sa salas kahit na pasado 5:00 lang yun ng umaga. Inaya nila akong magkape. Umarap ako sa mesa nila sa kusina pero may talento si Ate Lira sa talas ng mga mata niya. Umiyak ka ba, Rigo? Tanong niya. Napalingon din sa akin si Kuya Dodong na asawa niya pero hindi nagsalita. Nung tumunog ang cellphone ni Ate Lira, pumasok siya sa tulugan nila at si Kuya Dodong naman ay nagbanyo. At naiwan ako sa mesa na nag-iisa. Oo, Kuya Bono. Umiyak ako nung magkausap kami ni Hailin sa text. Nung una, inisip ko pa ngang hindi siya ang ka-text ko dahil nag-iba siya. Dati may galit siya sa papa niya pero that night na magkausap kami,
Parang Diyos ang tingin niya sa papa niya. Dahil anak ng kaibigan ng papa niya ang lalaking ipapalit niya sa akin. Nung umagang yon, iniwan na ako ni Banong. Umuwi siya ng Pampanga na mag-isa. At muli ang sabi niya sa akin ay, palitan mo na rin si Aileen. Tumingin ka na ng ibang babae dito. 30 minutes lang, Kuya Bono, mula nung umalis si Banong, isang dalaga ang nakilala ko. Kapitbahay ni na Ate Lira. Siya si Angela. Unang umaga ko sa Claveria noon, Kuya Bono, at naging napakaganda ng umagang yon sapagkat maganda si Angela. Morena, at unang impression ko sa kanya ay ideal na babae siyang masipag sa mga gawaing bahay. Nagwawali siya noon sa bakuran nila nang may dumaang lalaking Ilocano at parang kinantsawan siya. Hindi ko naintindihan ang batuhan nila ng biro pero trinanslate sa akin ni Vincent na siyang kasama ko noon sa parang balkonahe ng bahay ni Ate Lira. Uncle daw ni Angela yung lalaking dumaan, ang sabi daw ay ikakasal na daw yung inaanak sa binyag ni Angela. Naunahan pa daw siya at kukunin daw ulit siyang ninang naman sa kasal. Ilang taon na ba yan? Tanong ko pa kay Vincent noon. Ka-age lang natin yan, nasa 28. Kamag-anak mo ba yan, Tol? Tanong ko, kasi narinig ko kay Ate Lira nung nagkukwentuhan sila ni Banong na halos lahat ng tao sa barangay nila ay magkakamag-anak. Hindi. Dayo lang kami ni Ate dito eh. Kaya wala kaming kamag-anak dito. Pero si Kuya Dodong, pinsan niya yang si Angela. Nakangiti si Angela tuwing mapapasulyap siya sa amin. Walang bakod ng mga bahay pero may hilera ng halamang santan na nagsilbing bakod nila. Natinag lang ako nung may marinig akong iyak ng bata sa loob ng bahay ni na Angela. Kasabay ng paglabas sa pinto ng isang bata. Batang lalaki na nasa edad 4 o 5. At kaagad ay naalala ko ang namayapa kong anak na si Ibet. Pero hindi nagtagal ang pangungulila ko sa aking anak nung makita kong inalo ni Angela ang bata at baby ko ang tawag niya dito. Agad kong naisip siyempre na single mom siya. Single mom na masipag at maganda kaya naman kaagad noon, Kuya Bono, ay naging desidido akong makilala pa siya ng lubusan. Nangyari ang unang pag-uusap namin ng Angela bago magtanghalian. Pumasok siya sa bakuran ni Ate Lira na may dalang mangkok. Nasa parang terrace kami noon ni Vincent at inutusan niya akong kunin ang mangkok kay Angela. Isalin ko daw ang laman nito sa mangkok ni Ate Lira. Mabilis ko siyang sinunod. Nagtama ang mga mata namin ni Angela nung kunin ko sa kanyang mangkok na may lamang chicken curry. Pagpasok ko sa kusina, naghahain na rin ng pagkain si Ate Lira sa mesa nila. Bigay ni Ella? Tanong niya sa akin nung makita niyang ibinaba ko sa mesa ang mangkok. Si Angela, ate. Oo nga, si Ella. Sagot niya. Isinali niya ang laman sa mangkok niya at mabilis niyang hinugasan ng mangkok ni Angela at nilagyan naman niya ito ng niluto niyang ginataang isda. Then, inabot sa akin. Pakibigay mo rin yan sa kanya. Wala pang asawa yan. Nakangiting sabi niya. Sa balkonahe, nadatnan kong nakikipagkwentuhan si Angela kay Vincent
Pero naririnig ko din ang batang lalaki sa kabilang bahay at tinatawag ng mama si Angela. Oh, chicken curry mo, naging ginataang isda. Sabi ko nung iabot ko sa kanya ang mangkok. Ganito kami dito, patikiman kami ng ulam. Sabi niya sa accent niyang Ilocano. Sarap nga tumira dito eh. Sana makapag-asawa ko ng taga dito para dito na rin ako titira. Matapang kong biro at halata kong parang nahiya siya pero kaagad sumabad si Vincent. Nako Ella, hindi mo na pala kailangan maghanap eh. Nandito na ang hinahanap mo. Agad siyang sinagot ni Angela pero hindi ko na matandaan ang sagot niya dahil hindi pa talaga ako nakakaintindi ng Ilocano noon. Ang sure ko lang ay hindi naging komportable si Angela sa biruan namin yon. Mabilis siyang lumipat sa kabila. Sinalubong siya ng madaldal na batang si Jello. Hinawakan ni Ella ang kamay ni Jello tsaka sabay silang pumasok ng bahay nila. Tol, bakit 28 na siya? Pero wala pang asawa. Tanong ko kay Vincent. Na-indespair daw yan, Tol. Kaya nawala ng ganang magmahal. Pero Tol, sa gwapo mong yan, tingin ko, gaganahan yan pag niligawan mo. Alas 3 ng hapon nung makisuyo sa akin si Ate Lira na ipag-drive ko siya ng motor. Sasaglit daw siya sa birthday ng inaanak niya. Pagdating namin sa harap ng bahay ng may birthday, nadatnan namin ang dalawang babaeng nag-aaway. Isang sexy at isang mataba. Sagutan lang naman sila, duruan ng mukha. At hindi ko ulit matandaan ang naging sagutan nila dahil Ilocano nga. Namagitan si Ate Lira sa away nila. Nakialam siya pero nung dumami na ang tao ay tsaka pa lang sila parang nahiya at pareho silang umalis sa magkabilang direksyon. Mga salitang utang at bayad lang ang naintindihan kong salita kahit alam kong tungkol sa utang ang naging awayan nila. Yung sexy ay matapang, malakas ang boses niya at siya ang nagpautang. Maganda siya Kuya Bono lalo na nung nakalagang tali ng buhok niya kaya't bumagsak sa balikat niya ang mahaba at malambot niyang buhok. Pinanood ko pa siyang lumakad palayo. Hinarang siya ng isang matandang babae at nakipagkwentuhan din siya doon. Noong lumabas mula sa gate ang nanay ng batang may birthday na kumare ni Ate Lira, lahat kami nagsipasukan na sa loob ng bakuran. Pati ako kasi hinila ako ni Ate Lira. At sa loob ng bahay na yon ay nakilala ko naman si Mia. Nakararating lang pala mula Hong Kong kung saan siya nagtrabaho bilang DH. May itsura din si Mia Kuya Bono. Maputi at may pagkamahiyain. Namumula ang pisngi niya nung ipakilala ako ni Ate Lira sa kanya. Saglit kami nakapagkwentuhan noon ni Mia pero halata kong hindi talaga siya komportable. Nakaisip siya ng dahilan para iwanan ako at hindi na bumalik sa akin. Nung pauwi na kami ni Ate Lira, ang sabi niya, mabait yung si Mia. Hipag kong hilaw yun kasi sila ni Vincent noon. Kaya lang nagloko naman si Vincent. At nung maaksidente siya, tuluyan na silang naghiwalay. Malakas ang boses na Ate Lira habang nagkukwento dahil maingay yung motor na sinasakyan namin. Tinapik niya ako nung madaanan ulit namin ang babaeng sexy na nakikipag-away na naman sa isa ding babae. Bumaba si Ate Lira upang muli ay makialam, mamagitan, pero nung time na yun ay umiiyak na pala ang babaeng sexy pero napakatapang. Matagal nakisawsaw si Ate Lira sa away ng dalawa. Nung umalis na yung sexy, tsaka palang ulit umangkas sa akin si Ate Lira. Sino yun Ate Lira? Ang hilig yata makipag-away nun. Si Dina yun. Hindi kasi makasingil kaya inaaway na lang niya yung mga nakautang sa kanya. Mabait yun pero napupuno na lang din sa mga walang hiyang ayaw magbayad. Ate Lira, buti pinapakinggan ka nila. Oo. Kagawad kasi ako dito.
Number 1 ako nung nakaraang eleksyon. Ah, talaga? Sa susunod Ate Lira, magkapitan ka na. Oo, Rigo. Tatakbo talaga akong kapitan. Wala naman kami anak ni Dodong kaya dito ko na lang itutuon ng panahon ko. Magsisilbi na lang akong nanay ng buong barangay. Lumipat kami ni Vincent sa kabilang bahay nung sumapit ang alas 8 ng gabi. Tinangka naming umakyat ng ligaw kay Angela pero nanay niya ang humarap sa amin. Tulog na daw si Angela. Ang aga naman niya matulog. Sabi ko kay Vincent habang tulak ko ang wheelchair niya nung pabalik na kami sa bahay ni Ate Lira. Pero naisip ko din, baka pinatulog niya ang anak niya at nakatulog din siya. Ganon kasi noon si Raquel, Kuya Bono, ang dati kong asawa. Kapag pinapatulog niya si Ibet, madalas nauuna pa siyang makatulog. That night, Kuya Bono, naging laman ng isip ko ang mag-ina ko. Ang mga alaala namin noon sa Cebu, kaya naman hindi ko ulit na iwasan na mapaluha. Idagdag mo pa yung napakatahimik na ang buong barangay kahit na alas 9 pa lang ng gabi. At nakahiga na rin kami ni Vincent pero nagsa-cellphone pa siya. Para hindi mamayani ang lungkot sa akin, siniko ko si Vincent at ang sabi ko, Tol, nakilala ko pala si Mia dun sa birthday. Ex mo pala. Noon ay bumalikwas siya paharap sa akin, nakangiti. Si Mia, siya nalang ligawan mo, Tol. Mabait yun. Napakaputi pa. Tsaka marami ng ipon yun. Talaga? Okay lang sa'yo? Ex mo, di ba? Wala na sa akin yun, Tol. Tsaka tingin ko kapag naging kayo, makakabawi na ako sa atraso ko sa kanya. Teka, ite-text ko siya. Ilalakad kita sa kanya. Uy, teka lang, Tol. Easy ka lang. Sabi ko tsaka ko pa inagaw ang cellphone niya. Bakit? Ayaw mo sa kanya? Hindi sa ayaw, pero Tol, mas gusto ko si Angela. Sabi ko. Pero ko agad din akong napahiya sa sarili ko nung makita ko si Kuya Dodong sa pinto ng silid nila at sa amin siya ni Vincent nakatingin at nakangiti. Pwede ba akong makisali sa kaguluhan niyo? Sabi niyang nakatawa. Noon ay bumangon kami ni Vincent at sumalampak na lang kami sa ibabaw ng banig. Ganon din ang ginawa ni Kuya Dodong. Bahagya akong napahiya noon dahil naging magulo kami ni Vincent. Para kami mga high school boys noon na nagkukulitan tungkol sa babae. Rigo, kung papayagan mo akong makialam, tingin ko si Mia na lang ang ligawan mo. O wag na yung pinsan kong si Ella. Nakangiting sabi ni Kuya Dodong. Bakit, Kuya? Matigas ang ulo niyang si Ella. Napakarami nang nanligaw sa kanya pero yun pa rin gagong yun ang mahal niya. At umaasa pa rin siya magkakabalikan sila. Bayaw ang gwapo nito. Malay mo magbago ang isip ni Ella. Sabad ni Vincent turo sa mukha ko. Maraming mas gwapo sa'yo, Rigo, na nanligaw sa kanya. Pero kilala ko yung pinsan ko. Pag sinabi niya. Walang makapagpabago sa isip niyan. Naunawaan ko ang sitwasyon mo, Rigo, dahil dumaan na rin ako dyan. Minsan na rin akong iniwan ng babaeng minahal ko noon. Naisipan ko pa ngang magpalunod dyan sa dagat nung malasing ako Mabuti na lang at dumating sa buhay ko si Lira. At agad akong nakamove on. Huwag mo nang isipin itong si Vincent. Ligawan mo na si Mia. Kung gusto mo, ilakad pa kita. Araw-araw ko siyang nakakausap dahil kami ang gumagawa dun sa pinapatayo niyang bahay niya sa likod ng bahay ng pinuntan yung birthday kanina. Mabait si Mia at saka magkakaroon na siya ng sarili niyang bahay.
Wala ka nang isiping bahay kung magkatuluyan kayo. Iyon ay kung gusto mong tumira dito sa probinsya namin. Gusto ko Kuya Dodong. Gustong gusto ko. Nabibingi ako sa katahimikan tuwing gabi at hindi ako makatulog dahil sa napakaraming naglalaro sa isipan ko. Paulit-ulit kong pinagmamasdan ng number ni Hailin sa cellphone ko. Pinipigilan ko ang sarili kong textan siya kahit na gustong gusto ko. Kaya lang nagdesisyon na siyang putulin ang ugnayan namin at mag-move on na lang daw kami. Mahal na mahal ko siya Kuya Bono at hindi madali sa akin ang tanggaping nagtapos kami ng ganun lang. Kaya lang, ano bang karapatan kong ipaglaban siya kung minsan noon ay sinaktan ko din siya? Sabi nga niya sa text niya, quits na daw kami. Kasi iniwan ko din siya noon dahil nagmahal ako sa kaibigan pa niyang si Raquel. Kinabukasan Kuya Bono ay nagising kami ni Vincent sa ingay ng boses ng babae sa labas ng pinto. Tinatawag ang pangalan ni Kagawad Lira. Agad ding nagising si Ate Lira at binuksan ang pintuan at tumambad sa paningin ko ang babaeng may kargang bata. Si Jello ang batang yon. Pero hindi si Angela ang babae kundi si Dina, ang babaeng sexy pero palaaway. Dahil hindi makasingil sa mga pinautang niya. Bumangon na rin kami ni Vincent nung matiyak kong si Dina nga siya. Pero doon Kuya Bono ay umagang umaga pero umiiyak siya. Pinatuloy siya ni Ate Lira sa salas. Inutusan pa akong magtimpla ng kape. Pero para hindi ako magmistulang chismoso ay umalis din ako nung madalhan ko sila ng kape nila. Kami ni Vincent ang naghanda ng almusal pero ilang saglit ay tinawag ako ni Ate Lira kaya nagpunta ako sa salas. Rigo, nakakahiya ito pero may 10,000 ka ba dyan? Kailangan kasi ni Dina Kasi dedemanda na daw siya nung pinagkukunan niya ng mga paninda niya. Hindi kasi siya makasingil kaya ay nagkakaproblema na siya. Oo Ate Lira, meron naman. Sagot ko Kuya Bono kahit na medyo diskumpiyado ako kay Dina. Baka kasi di na siya magbayad kasi di na rin siya nababayaran ng mga pautang niya. Kaya lang si Ate Lira na mismo ang nagsabi kaya't pinautang ko nga si Dina. Kaya lang kinahaponan ay may iba pang dumating at nangutang din. Hindi naman malalaking halaga at marami naman talaga akong dalang pera. Marami pa rin akong pera sa bangko na para nga sana sa kasal namin si Hailin na hindi naman na rin kasi natuloy. At likas naman sa akin na maging matulungin kasi naranasan ko ang buhay na walang-wala nung bago pa lang kaming mag-asawa ni Raquel. Kaya't sumigi ako Kuya Bono sa pagtulong. Hindi ako nagsalita kay Ate Lira pero siya ang gumarantya na mababayaran lahat ng perang inilabas ko dahil kagawad siya at mahihiya sa kanya ang mga hindi magbabayad. Kinaumagahan ay nakikain sa amin ng almusal si Dina, kasama ulit ang batang si Jello. Noong umagang yun kasi ay nagbigay din agad ng paunang bayad na 3,000 si Dina dahil nakasingil daw siya. Nakinig lang ulit ako sa usapan nila habang kumakain kami ng almusal kahit na hindi ko naman sila maintindihan. Pero alam kong ako ang pinag-uusapan nila dahil panay ang sulyap nila sa akin. Nung matigil sila ay ako naman ang nagsalita. Bakit kasama mo si Jello, Dina? Di ba anak yan ni Angela? Tawa nila ni Ate Lira ang sumunod. Dalaga pa si Angela Rigo. Sagot ni Dina. Best friend ko siya kaya kapag naghahanap buhay ako,
Iniiwan ko ang anak ko sa kanya. Mama kasi ang tawag ni Jello sa kanya kaya siguro inakala mo na anak siya ni Ella. Ganun ba? Akala ko talaga single mom siya. Eh kung single mom pala ang hanap mo, Rico, ayan na, nandiyan na sa harap mo. Sabad ni Kuya Dodong pero agad ding sumagot si Dina sa salitang Ilocano na hindi ko naintindihan kaya nagtanong ako. Si Ate Lira naman ang sumagot sa tanong ko. Ang sabi ni Dina, masyado ka daw gwapo para sa kanya. Baka daw sasakit lang ulit ang ulo niya dahil madadagdagan ng babaeng aawayin niya. Ay, hindi ganon. Loyal ako sa babaeng mahal ko. Sabi ko naman pero napahiya din kaagad ako sa sarili ko nung maisip kong hindi yun totoo. Dahil si Hailin ang mahal ko nung bumaling ako sa best friend niyang si Raquel. Kaya lang, hindi ko na rin binawi ang sinabi ko. Naisip kong hindi naman nila malalaman ang tungkol sa pagbaling ko noon kay Raquel at iniwan ko si Hailin. Noong umaga pa rin yun ay umalis si Dina dahil may lalakarin daw siya sa bayan. Iniwan niya si Jello kay Ate Lira. Kukunin na lang daw ni Ella si Jello kapag gising na si Ella. Nilaro ko si Jello noon, Kuya Bono, kahit na sinasapian na ng lungkot ang puso ko dahil naaalala ko talagang anak kong namatay. Hanggang sa hindi ko namamalayang iyakap-iyakap ko na si Jello habang umaagos ang masaganang luha sa mukha ko. Si Dina ang niligawan ko, Kuya Bono, kahit na ang tigas ng pagtanggi niya. Iba na lang daw ang ligawan ko, marami daw dalaga dyan. Kaya lang, nakilala ko kasi siyang mabuti. Oo, matapang siya pero lahat yun ay dahil sa anak ng lalaking nanloko sa kanya. Lahat daw ginagawa niya para kay Jello. Kinulit ko siya, lahat ginawa ko. Kapag nakita kong iniwan niya si Jello kay Anghela, lilipat na ako sa kabila at aagawin ko si Jello sa kanya. Dadalhin ko si Jello kung saan-saan, pinapasyal ko sa dagat, sa bayan, at sabi ko sa kanya, Papa Rigo ang itawag niya sa akin. Hindi lang din yon dahil sa gusto ko siyang gamitin para mapalapit ako kay Dina, kundi dahil mahal ko na ang bata. Sa kanya ay parang nabuhay ulit si Ibet. At unang pagkakataong tawagin ako ng papa ni Jello ay nasa tabing dagat kami. Ang sabi ko noon sa kanya, Anak, tuturuan kita ng kanta, yung Dandansoy. Gusto mo ba? Sige po, Papa. Kakanta tayo. Alam kong hindi naman napilitan si Dina na pakasalan ako dahil lang kay Jello. Umamin din siya sa akin na gusto din niya ako pero natatakot lang siya. Noong sagutin niya ako, ang sabi niya, sa bagay, nakaya ko namang mag-move on nung maloko ako nung ama ni Jello. Kung lulukohin mo lang din ako,
makakaya ko din siguro ulit kaya sige na. Kaysa naman sa nilalabanan ko ang damdamin ko para sa'yo. Kaya oo na, Rigo, sige na. Sinasagot na kita. Nung unang gabing may mangyari sa amin ni Dina, hindi pa kami kasal noon, sabi niya, grabe, namiss ko to ha. Pero sana, hindi ako mabuntis ulit kasi mahirap ang maging single mom sa 2 bata. Hindi ka magiging single mom, Dina, dahil pakakasalan kita. Napatitig siya noon sa mukha ko, Kuya Bono. Uwe, hindi nga. Dina, di na kita iiwan. Kung gusto mo, bukas na bukas, mag-file na tayo sa munisipyo ng marriage contract. Pandemya pa nung kasal namin sa Huwes ni Dina. Makaraan lang ng 3 buwan kong pagbabakasyon dito sa Claveria. Dumating ang pamilya ko noon sakay ng kotse ni Banong kaya kahit papano'y naidaos ang simple naming kasal ni Dina. Isinilang niya si Dinbert, ang anak namin noong March 2021. November 2022 ay umalis siya upang magtrabaho bilang DH sa Saudi Arabia. Pero hindi Arabo ang amo niya kundi mag-asawang British na nagtuturo ng English sa malaking university sa Jeddah. Naiwan sa akin ang pag-aalaga sa 2 bata kasi matanda na si Nanay Miling na siya na lang natitirang pamilya ni Dina. 2 sila magkapatid pero maaga din daw nawala ang kuya niya na dating sundalo. Ang tatay naman nila ay high school pa daw si Dina noong pumanaw ito. Kaya naman ganito ako ngayon, Kuya Bono. Isang dakilang boy taga. Yung unang kwento ko, Kuya Bono, ay binigyan mo ng title na Karmado. No comment ako kasi nakarma naman talaga ako. Pero ngayon, Kuya Bono, naniniwala ako na nabaliktad na ang karma sapagkat ramdam kong mabait na sa akin ang Diyos dahil mahal na mahal namin ni Dina ang isa't isa. Kasal na kami at buo ang aming pamilya. Gaya ko, hindi rin madamot si Dina. Nagpapautang kami ng walang interes sa mga taong hindi nakakaligtang magbayad. Masarap sa pakiramdam ang nakakatulong, Kuya Bono, at isa pa, dumami ang kaibigan ko dahil mapagbigay ako, kami ng asawa ko. Si Hailin, may 2 na ring anak at alam kong masaya siya dahil mayaman ang napakasawa niya. May anak na rin si Angela dahil nakatuluyan din niyang lalaking hinintay niyang bumalik sa kanya. Kumari ko si Angela, Kuya Bono, dahil inaanak niya si Dinbert at inaanak din namin ang anak niyang si Monica. Si Mia, single pa rin pero may boyfriend daw siyang Hong Kong Chinese. Nung maisipan kong magtayo ng maliit na negosyong welding shop, inalalayan ako ni Kuya Dodong. Siya ang foreman ko. Kapag busy ako, kinukuha ni Kapitana Lira ang mga bata. Inaalagaan niya ito sa bahay nila kung minsan sa barangay at mga apo ang turing niya dito. Masaya ako dito sa Cagayan, Kuya Bono.
Walang araw na naranasan ko ang makonsumisyon. Kapag lalakad ako sa kalsada, lahat nakangiti sa akin. Kahit simple lang ang buhay dito, ang gaan naman sa dibdib. Napakaalwan, ang sarap huminga ng maluwag, Kuya Bono, kaya masasabi kong talagang tapos na ang pagkikibaka ko sa madilim kong nakaraan. Alam ko din, Kuya Bono, na masaya para sa akin ang mag-ina kong sina Raquel at Ibet sa langit. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Rigo. I think what makes us human worthy of living is our feelings. Kasi kahit ikaw siguro ang pinakamayaman sa buong mundo, kung hindi ka masaya, wala ding silbi. Kahit ikaw ang pinakamaganda, pinakagwapo sa buong mundo, anong silbi kung hindi ka naman masaya? Ang pagtulong o pagiging blessing sa ibang tao ay isang napagandang pakiramdam. I cannot deny that a lot of people ay naging blessing sa akin. Siyempre, lahat kayo at iba pa na nagtitiwala sa akin. Actually, marami akong utang o may mga utang ako January pa lang, and I appreciate them kasi nagtitiwala sila sa akin. Kahit ako minsan ay wala silang nakikitang guarantee na maibabalik ko. But the trust is really important, and we need to appreciate those people na nagiging blessing sa atin. Although, marami din namang mga tao kung saan ako naging blessing sa kanila. But sa tingin ko, mas maraming taong naging blessing sa akin kaysa ako ang naging blessing sa kanila. It may be because I don't count. Kasi kung nakakagawa ka ng excuse me, mabuti sa kapwa mo, hindi mo naman yun iminimemorya hindi ba? Well, anyway, sa'yo kahugot na Rigo, the reason maybe because blessed ka ngayon is that you're kind. Meron kang mabuting puso, matulungin ka at mapagbigay. At maswerte talaga yung mga taong umingiti sa'yo sapagkat naging blessing ka sa kanila. You need more blessings, alam mo ba? Kaya patuloy lang sana ang pagiging mabuti mo sa iyong kapwa. And I wish you more happiness sa pamilya mo. And I think si Dina ay isang malaking blessing sa'yo. And congratulations for the good life at long last ay masaya ka na at sana tuloy-tuloy na yan. And yeah, I still can remember kung paano ako umiyak doon sa, lalo na sa last part 1 ng kwento mo noong 2020. Kasi nung time na yun, kung narinig nyo yung kwento ng kahugot natin si Rigo ng 2020, pangit ang recording, pangit ang audio sapagkat cellphone lang talaga ang gamit noon. May makahangin na pumapasok, kung ano-anong ingay, walang modulation, basta pangit, low-tech na low-tech talaga. At mahirap mag-take to noon kasi sa cellphone nga lang ang editing. Kaya kung minsan kapag namamali, hindi ko na tinitake to sapagkat mahirap nga mag-edit. At yung pag-iyak ko doon ay natural talagang natangay ako kasi binabasa ko at nagre-record at hindi ko na tinake to sapagkat bahala na ako. Basta yan ang emosyon ko noon. At talagang nadurog yung puso ko doon sa part na yun ng kwento mo, Rigo. Kaya tama ka, hindi talaga kita nakalimutan. And hindi kita makakalimutan sapagkat masaya ako sa sitwasyon mo ngayon. Sana tuloy-tuloy na yan, Rigo. At maraming salamat ulit sa pagbabahagi mo ng update ng iyong kwento ng buhay at pag-ibig. God bless you at sana tuloy-tuloy na yan. Okay? At tungkol naman sa pagtulong, yung isang kahugot natin, si Dido, na nagpadala ng kanyang kwento last year yata, ay nasa sitwasyon sa kanyang buhay na kailangan din niya ng tulong pinansyal sapagkat naghihirap sila
ng asawa niyang si Jenna sapagkat lagi daw nagkakasakit yung baby nila at yung tatay niya ay may sakit din. Kaya lang ayaw niyang tumanggap ng pera. Kahit pa paano ay nag-aalok ako, sabi ko pa nga, kagaya ni Julius noon na maraming kahugot na tumulong sa kanya sa pamamagitan ng GCash, may mga nagpadala, ayaw naman ni Dido. Hindi daw niya yun masikmura sapagkat malakas naman siya. Nag-try daw siya mag-abroad kaya lang nagka-problema yata sa medical kaya hindi rin natuloy. Ngayon, ayaw niyang tumanggap ng cash. Siya ay lalaking may hiya din talaga. At sabi niya ay hingin na lang daw niya yung mga video na play na natin at i-upload niya sa kanyang channel na nasimulan nun. At hindi naman daw kasi niya kayang gumawa ng content kasi wala siyang talent sa pagsasalita at nahihiya siya sa camera. Pero may talent siya sa editing. Ini-invite ko nga siya dito eh. Sabi ko, tulungan mo na lang ako dito, mag-edit ka na lang. Okay naman siya. Gusto naman niya, pati si Jenna, gusto nilang pumunta rito. Kaya lang, hindi niya maiwan yung tatay niya na lagi nga din daw nadadala sa ospital. At sabi ko, yun nga, ayaw niya na pumunta rito para sana regular yung income niya. Kaya lang, hindi nga niya maiwan yung tatay niya. Ngayon, nanghihingi na lang siya ng mga videos daw natin para i-upload niya sa channel niya. Kaya lang, ako kasi, hindi ako pwedeng magdesisyon para sa lahat ng nag-send ng kanilang kwento. Kung pumapayag sila na marinig sa ibang channel yung story nila. Excuse me ulit. Hindi ko maisa-isa lahat ng senders na nabasa na ang kwento upang kunin yung kanilang permiso na ma-upload sa ibang channel. Kaya sabi ko, hindi pwede yung mga stories na ma-upload sa ibang channel. Ipinagbabawal po namin, kaya yung mga gumagawa ng channels na nag-upload ng mga stories natin ay i-report natin sa YouTube. Okay? Ngayon, may mga ginagawa kasi kami ng mga bata na video sa Facebook naman. Nagsimula yan sa libangan lang, kinulit ako. Hanggang sa nasilip ko naman yung possibility na baka ma-monetize din yung Facebook videos at kumita din. At syempre yung mga bata naman, mga kapitbahay ko lang, wala akong kamag-anak dyan, yata. Kung meron man malayo, makakatulong din sa kanila mga kahugot yung kung kikita yung aming Facebook page dahil sa mga videos na ginagawa namin. Kaya nga ini-invite ko si kahugot na na Dido para siya na lang yung maging taga-edit sana ng mga videos kasi hindi ko maharap. Marami akong ginagawa sa aking trabaho pa. Kaya lang yun nga, hindi pa siya pwede. Ngayon, kung sakaling kikita yung Facebook natin, ay matutulungan din yung mga bata. Alam mo, nag-aaral yan, mga baon-baon nila, 8 yata sila, 7 or 9. At sana kahugot ay hinihiling ko rin na suportahan nyo yung aming Facebook page, yung aming mga videos. At yun na lang siguro ang isi-share ko kay kahugot na Dido na ma-upload niya sa Facebook niya, yung mga Facebook sa YouTube channel niya at ma-upload sa Facebook, okay? Parang bumababa yung camera. Excuse me lang kahugot. Well, anyway, titingnan natin kung paano natin matutulungan si kahugot na Dido, mga kahugot. Sana suportahan nyo yung kanyang channel. Okay, pag-uusapan po natin yan kasi hindi ako pwedeng magdesisyon na ako lang. Okay, hindi ako ang big boss sapagkat doon sa Facebook videos may mga taong involved talaga, hindi lang ako. Okay? So, Rico, uli maraming salamat sa iyo at ngayon sa ating mga shoutout. Nanguna si kahugot na Kadaba Raymond. Shoutout to you rin din kay Annie Dolalas. Shoutout kay Cyrus Gonzalez of Pandi, Bulacan. Oy, Pandi. Cyrus, meron akong dinesign na building dyan. Doon sa bayan, kung may nakita kang 3-story na building doon, ay ako ang nag-design nun. Bago, okay? Ayan, so alam mo na ha, at sabihin mo sa mga kaibigan mo, dinesign diyan ni Kuya Bono. Okay? Pero hindi na ako tumatanggap ng design sapagkat masyadong matrabaho. Nympha Bailen at Marvin Bailen ng Capo, Ilagan City. Shoutout sa inyo. Ganun din kay author Chiqui De Leon. Also to Margie Tuvera, Moises de la Cruz, Rizalyn Asuncion, Sunny Fronteras, Jonathan Aniban of FSRR. Ganun din kay Marian Antonio of Kuwait, Norben Salcedo na palaging nakikinig sa inyo dito sa Riyadh, Saudi Arabia, mula kay Aaron Lee. Shoutout din kay Graciel Dapulao and also to I Am Kai of Taoyuan, Taiwan.
Norben Salcedo na palaging tapos na ito. Shoutout naman po sa aking ina na si Emmy Agbayani at Kathleen Agbayani, Christian Marquan, Arman Paltingka at Gina Sacramento Bayaka from Mark Emil Agbayani of Abu Dhabi. Shoutout mga idiots ko friends sa mga kapatid ko na mahilig makinig sa inyo from Daisy Rose Agamas. Maraming salamat. Ravelina Taginod, shoutout to you. Ganun din, shoutout kina Jonathan Garcia at Jared Garcia ng Santiago City. At shout out kay John of San Mariano Isabela na gamit ang account ng misis niyang si Florida Galasinao. Salamat. And then shout out kay Lady Irenea, John Joseph of Pangasinan at kay sa Alcaide family of Nueva Vizcaya mula kay Randy Alcaide. So yan na muna mga kahugot. Muna tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot. Stay safe and God bless us all.